Hey guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here Judgment card. And then we have here Death card. Mga major arcanas yan. And then we have here the Ace of Wands. Parang meron kang enlightenment na mangyayari sa'yo. Na parang marirealize mo siguro na may kailangan magbago. Okay? In order for you to have a new beginning. And then we have here the Hierophant. Yung iba sa inyo, yung pagbabago na ito is like yung level of commitment or seriousness ninyo sa isang relationship or kung paano kayo pumapasok sa isang relasyon. Maaari kasi siguro doon na masyado kayong marupok or masyado kayong mas pinapairal ninyo yung libog, pwedeng ganun, or masyado nyong minamadali yung proseso. Kaya tipong madali rin kumbaga na mawala yung relationship. So parang na-realize mo dito na I need to take things slow in order for me to have a serious relationship. Okay? Pwede rin na may isip mo na hindi sa lahat ng oras pwedeng landi-landian lang or landian agad. Kailangan na tipong baguhin ko kung paano ako nakikitungo or kung paano ako pumapasok nga sa isang relationship para kumbaga magkaroon ng magandang kahinatnan, which is yung pagiging seryoso sa isa't isa. Okay? And then we have here the Seven of Coins, which is yung pagiging patient mo to. Parang sinasabi mong hindi ko kailangan na magmadali. Parang all good things comes to those who waits. Ganyan, lahat ng bagay hindi parang kailangan mong paghirapan, pag-effortan, kailangan mong antayin hanggang mamunga ng maganda, parang ganon. And then we have here the King of Swords. Can be another air sign na you might be dealing with. Okay. And then we have here the Page of Cups. Or kung halimbawang hindi air sign din yung person ninyo, pwedeng may water sign na darating sa inyo. Na siguro dito sa water sign na ito na darating sa inyo, doon mo na may isip na kailangan dito iba yung atake ko, iba yung approach ko. Hindi ko kailangan na madaliin, pwedeng kailangan I get to know him or her ng maigi muna. Okay, na hindi muna ako kailangan ma-inlove, hindi namin kailangan magkarelasyon agad, ganon, i-enjoy ko lang yung proseso. Okay, and then we have here the Sun, which is, ibig sabihin, magkakaroon na magandang outcome itong bago mong strategy sa iyong love life. Okay, and then let's see, we have here the Emperor. Sino kayo itong Emperor na to? Wheel of Fortune. So, dahil nga sa nagkaroon ng pagbabago doon sa approach mo sa relationships or sa love life mo, ibig sabihin mas nagkakaroon ng stronger foundation yung connection ninyong dalawa. Okay? Ito na yung mga pagbabago, ito yung strong foundation. And ito yung realization mo on what you need to do
parang malinaw sa'yo yung mga bagay-bagay kung paano mo i-approach, and parang nagiging mahalaga sa'yo ngayon yung communication between you and this person para maging malinaw ang mga bagay-bagay. And then we have here the Ten of Wands. Bakit kaya nandiyan si Ten of Wands? We have here the Knight of Swords. Knight of Swords, this can be you na tipong hindi ko alam kung bakit meron ka pa rin mga pinoproblema or binitbit na problema dito sa bago mong relationship or connection. Pero ang sinasabi dito with the Justice card is makakamtan mo rin naman yung hustisya. Kaya whatever it is na nangyari sa'yo in the past, iwanan mo yon bago ka pumasok dito sa bago para hindi siya mag-create ng problem for you. Okay? And since nandiyan naman si Justice, ibig sabihin, makukuha mo naman kung ano talaga yung deserve mo. Kaya, you need to unload, kumbaga, yung baggages mo from the past. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. So we have here the Ten of Swords, the Seven of Swords, the Knight of Cups, and the Ace of Cups. Okay, so there's going to be an ending and a new beginning sa inyo ngayong December, okay? Ending of problems. Maaaring wakasan mo na or magwawakas na yung ugnayan mo sa isang tao na niloko ka or sinaktan ka. Basta, end of betrayals, okay? And dahil mag-end tong betrayals na to, there is an arrival here of a new person na maaaring maging new beginning mo or new relationship mo. Yeah, malaki yung chance na this is a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. This is somebody new. Okay, new interest. And then we have here the Knight of Swords na tipong magiging mabilis yung takbo nitong paglago or pag-bloom ng relationship ninyong dalawa. And then malaki din yung possibility na long distance, malayo sa'yo itong tao na ito. And then we have here the Tower. Pero ayun nga lang, nandito si the Tower. Ano kaya ibig sabihin? Bakit na andyan agad si the Tower? We have here the King of Cups. May third party. Four of Swords. Ang nakikita ko dito, itong si new person na to na water sign, at the time na makikilala mo siya, maaaring kagagaling niya pa lang sa isang relasyon. Kakahiwalay lang nila. Parang nagre-recover pa rin siya doon. Okay? So, ang mahirap lang doon kasi baka mamaya maramdaman mo na ikaw ay isang rebound. Kasi nga, hindi pa siya totally na naka-recover or hindi pa siya naka-move on sa past niya eh. And malaki din yung possibility na may feelings pa rin siya para doon sa ex niya na yon. Kaya pwedeng pagmulan siguro ng away ninyong dalawa or ng selos nyo. Pero ang maganda kasi dito is even though may feelings pa rin siya para dun sa ex niya, pinipili niya na mag-move on from it. Pinipili niya na mag-recover siya from it. Parang ayaw niya na. Parang alam niya na this is something na hindi na maaayos pa. Okay? Pero syempre, hindi maiiwasan na
nandun pa rin yung nararamdaman niya. Kasi hindi naman talaga madali. Okay? And then we have here the Chariot. 6 of Cups. 7 of Cups. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng progress, itong relationship ninyong dalawa. Pwede nyong ma-reconcile whatever problem na mai-encounter nyo, like yung pagiging insecure mo or jealous mo of his or her past. Okay. Pero, ang nakita ko rin dito is, ang sinasabi, wag mo pa rin isasara yung sarili mo sa tao na to. Be open pa din to other possibilities. Okay? Kasi nga makamamaya, alam mo yun, mahirapan ka na to deal sa kanya kasi may mga bagahe pa siya. Okay? May past pa siya na hindi niya nakakalimutan eh. Kahit nasabihin natin sinusubukan niya. Okay? Kaya wag mong isara yung sarili mo sa ibang opportunities. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Devil, the Fool, the Nine of Wands, and then the Star. Okay, so sa nakikita ko dito, parang attach ka pa din or ma-attract ka pa din sa isang tao na parang wala naman ng masyadong pakis sa'yo. Okay? Or it can be the other way around. Pwedeng merong ma-attract sa'yo na wala kang pake or ayaw mo nang bigyan ng pake. Okay? Parang tinitempt ka nitong tao na to or natitempt ka sa tao na ito pero kailangan mong protektahan yung self mo. But then again, may parang slight hope within you. Okay? So, it's a battle within yourself. Parang, alam mo sa sarili mo na itong tao na to, masama yung epekto sa'yo. Kaya ayaw mo nang magbigay ng pake, pinoprotektahan mo yung sarili mo. But yet, merong spark of hope. Okay? Na, totoo kaya to? Pwede pa kaya? Pero baka saktan niya ako eh. Ano kaya, bigyan ko kaya siya ng chance? Yung mga ganun, no? Okay. And then, we have here, the Magician. So, napaka-manipulative nitong tao na ito. At alam mo yan. Alam mo yung ugali nitong tao na to. May pagka-user or kaya kanyang bilugin. May mga paraan siya para mabola-bola ka. Asahan mo makikipag-communicate yan sa'yo. And parang alam mo na kung ano yung rason kung bakit siya magkikipag-communicate sa'yo. Alam mo na kung ano yung intention niya. But still, again, we have here the Wheel of Fortune. You are hoping na, baka naman this time it's different. Baka naman may pagbabago na this time. And then we have here the Ten of Coins. Baka this time handa na siyang mag-commit sa akin. Baka siseryosohin niya na ako. Ganyan, tatakbo sa isip mo. And then we have here the Temperance card. So, at first, everything will feel like in harmony, kalmado ka, at
peace ka, parang nararamdaman mo na nagiging seryoso nga siya dito, pinapakita niya sa'yo. And then we have here 3 of Cups. So dahil doon, makikipagbalikan ka nga dito sa tao na ito. Okay? And then, syempre, in love ka na naman dito. You feel like everything is going well. You feel happy. Ganyan. And then, we have here the lovers. Yun, parang yung masaya kayo as lovers. Okay? Talagang in love kayo. Napaka-passionate ng ugnayan ninyong dalawa. Okay, todo landian, harutan na naman kayo. And then, biglang we have here the 5 of Swords. Which is, nag-cry ka na naman at the end because he or she lied to you. Meron siyang hindi sinabi sa'yo na maaari mong matuklasan na magiging dahilan kung bakit iiyak ka na naman. Right from the start, sinabi na dun alam mo na nga yung ugali. But still, you took a chance and hope. And then at the end, you were proven that you were right all along. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.